Pag yan ang paniwala mo, kinakalaban mo ang mga pare. Sapagat ang paniwala ng mga pare na ang mga namamatay, ang kanilang espiritu at kaluluwang lumalabas sa katawan ay lumulusong sa purgatorio. Siguro kilala niyo si Brother Ponso. Sabi ko sa kanya noong siya ay unbeliever pa, Kaponso, magagalit sa iyo ang pare. Ipinagkikipagdebate mo ang inyong pananampalataya, pagkatapos sasabihin mo, ligtas na rin ang aming kaluluwa. Ikaw ba'y para lang manalo sa debate o ikaw ay baka magalit sa iyo ang mga pare? Wala na silang pagmisa. Bakit? Ano ba yung misa? Para sa kaluluwa. Mabuti na lang after 1 year, pagkatapos ng aming debate, minsan mga kapatid sa pagsamba, dumating si Kapunso. Sabi niya, mga kapatid, sa ating mga ngaral, kay Freddy Dizon, pagkatapos ng pagsambang, sabi niya, Pastor, bautismuhan mo na ako. Sabi nung pastor natin, hindi pwede, hindi ka pa naduduktinahan. Ang sabi niya, hindi, naniniwala na ako. Mula noong magdebate kami at ng inyong kapatid, hindi na ako natutulog ng mahimbing. Baka ako'y bangungutin at ako'y mamatay, mapapahamak ang kaluluwa ko. Ayon, binautismuhan. Kaya hanggang ngayon, believer siya. Ano ang kanyang paniwala ngayon? Ligtas na ang kanyang kaluluwa. Paano naligtas ang kanyang kaluluwa? Ito ang nilalayo ng pangangaral ng mabuting balita. The preaching of the gospel is meant for the salvation of those who believe, first of all, in their soul and spirit. Na bago siya mamatay, yung kanyang kaluluwa at espiritu ay tatanggapin ng Diyos. Pareho si Kristo namatay. O nang siya mamatay, ano sabi niya? Father, receive me in your purgatory. Baka mabiglang Father. Mga kapatid, walang purgatorio ang Ama. Ang Ama sa langit, merong paraiso at merong impyerno na gaya ni Judas. Dadalo ang pupuntahan. Kaya kung ikaw ay manampalataya sa mabuting balita, that faith in the good news is alive. And because it is alive, it produces the purpose. The purpose of your faith is the salvation of your soul. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yan ang number 1. Babasahin natin sa banal na kasulatan na pagka ang tao ay mamatay, ang kanyang kaluluwa at espiritu ay umaalis sa kanya. Halimbawa, babasahin muna natin ito sa Santiago, pangkadalwa, talatang 26. Sapagkat yung papanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya mga kapatid, yung pananampalatayang walang gawa, ano yun? Patay. Paano, Pastor, yung may mga pananampalataya? Gumagawa. Pati ang pagboto ng kanilang kandidato, gagawin nila. Pag hindi raw walang kaligtasan. Paano yung may pananampalataya na aksidente sa pagpapasa ng santong itim? Meron ako dito sa Marikina ka-jogging, nung ako'y bata-bata pa. Napunta raw siya, nagsunong ng santong itim. Napakahirap daw yung pagsunong. Gawa ng napakaraming may panata, siya rin na may panata. Ang kanyang ginawa, nang siya'y sumusunong, hindi niya namalayan sa daming gustong magsunong, naagaw sa kanya. Hindi ron niya namalayan, naroon na siya sa itaas. Nung siya naroon na sa itaas, tinadya ka naman siya nung naroon sa itaas.
Sabi niya, Sus Maria Joseph, dito ka sa ibaba, tinaas ka, doon ka na sa itaas, tinadyakan ka pa. Sabi niya, mabuti na lang, physically fit. Wala, napakahirap daw eh. Para lang maligtas ang kaluluwa. Isipin mo yan. Ito ang tanong, is that faith alive? Is that faith alive? Yan ba'y buhay na pananampalataya? Sapagkat ikaw ay nagsunong. Nang ikaw'y maagawan, malaya mo, sa itaas ka na, andoon ka na, tinula ka. Iyan ba'y buhay na pananampalataya? Mga kapatid, yan ay patay din. Baka pati ikaw, mamatay na. Bakit? Patay ng pananampalataya. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Apostol Pablo, I pray that they might be saved. Romans 10:1. Because I bear record that they are so zealous in their faith, but not according to the knowledge. Yan palang paniniwalang hindi ayon sa tunay na pagkakilala, patay din pala yan. Kahit tuduhan mo ng gawa, patay din yan. Paano, pastor, yung pananampalatayang walang gawa? Patay ngayon. Ngunit ang ating pananampalataya ay buhay. At sapagkat buhay, tayo ay ligtas. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ano ba nangyayari sa tao pag mamatay? Lumalabas ang kanyang espiritu at kaluluwa. Ngayon, baka sabihin naman ninyo, napakaliwanag naman po na wala rong kaluluwa. Di babasahin naman natin, mga kapatid, na talagang ang namamatay, lumalabas ang espiritu at lumalabas din ang kaluluwa. Okay. Basahin natin, mga kapatid, dito. Sa Henesis, pangkat 35, talatang 18 ay ganito ang sinasabi sa English. And it came to pass, as her soul was in departing, for he died, that she called his name Benoni. Mga kapatid, dito si Rachel ay namamatay sa panganganak. At ang sabi ng kasulatan, habang siya ay naghihingalo, ang kanyang kaluluwa ay lumalabas sa kanya. Ang kahulugan ng kaluluwa sa dictionary ay being. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay isang individual na mayroong sariling kasarinlan, self-consciousness. Wala raw sa hayop yan. Wala sa hayop yung self-consciousness. Basta sa kanya ay puro instinct. Ngunit, ang tao ay isang being. Kagaya rin ng Diyos. God is a being. Christ is a being. Man is a being. Pastor, bakit walang tumatalakay sa telebisyon niyang inyong tinatalakay tungkol sa kaluluwa, tungkol sa espiritu? Ang masasabi ko lang, mga kapatid, medyo may kahirapang paksayan. May kahirapan yan. Kaya hindi pinapangahasan. Ngayon, ako bilang preacher, kinakailangang ipahayag ko sa inyo kung ano ba yung kaligtasan. Nasabi ng Panginoon, ang napakahalaga, yung spirit soul. Bakit sinabi yung spirit soul? Nasa Bible nga eh. 1 Thessalonians 5:23. Merong espiritu, merong kaluluwang tao. At pagka namatay yung tao, sa 2 talata na aking binasa, si Rachel ay namamatay, yung kaluluwa ay lumalabas. Sabi ni Santiago, ang katawang walang espiritu ay patay. Kaya lumalabas ang kaluluwa at espiritu. Saan ba pumupunta yon? Yung espiritu at kaluluwa. Si Kristo ay namatay. At ano ang sabi, mga kapatid, ng kasulatan sa 23:43 ng Lucas? At sinabi ni Jesus doon sa magnanakaw na sumasampalataya, today you will be with me in paradise. Ano ang inililibing? Ang katawan ang inililibing. Siguro sasang-ayon sa akin ang mga preacher na ang katawan ang inililibing. Ngayon, ang saksi ni Jehovah, hindi sasang-ayon sa akin siguro. O sasang-ayon ng kaunti. Pero sasabihin na, hindi lang katawan, pati yung kaluluwa.
Paano yung kaluluwa ni Raquel? Na bago ilibing, umalis na. Pastor, bakit ganyan ang kasulatan? Sa Santiago, Espiritu. Ay, may Espiritu yung tao eh. Bakit doon sa kamatayan ni Raquel, kaluluwa? Mga kapatid, kahit ang mga Bible scholar confused sa salitang soul and spirit, sa kanila yon ay may pagkawangis. Kaya, tayo ay tapat. Kung yung mga Bible scholar nga nakukonfuse sino naman tayong magmamarunong? Ang ating natitiyak lang na ang ating pangangaral ay surer words. Hindi natin iniiwang kakapakapa yung mga miyembro. Paano ako kung mamatay? Saan pupunta ang aking kaluluwa at espiritu? Magkahiwalay pa ba yun ang paraiso? Magdadalwa na naman ang paraiso. Suffice to say, na alam natin, natitiyak natin, na kung tayo ay mamatay, ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 2 Corinto, pangkat 5, talatang 21, kung ang aming tabernakulo, kung ang aming tahanan ay masira, paano ba nasisira ang ating katawan? Pag mamatay, uuwi sa alabukto. Meron kaming tahanan sa Diyos sa maluwalhati. Ano yun? Yung kalagayan nila sa langit. Our spirit soul is in our body. It goes out at death. But it will not remain without a house. Meron tayong dako. Ang tahanang ibinigay sa atin ng Diyos. We will live and stay there. Sino sa inyo ang gustong mamatay na wala kayong tiyak kung saan kayo paruroon? Sapagat hindi sinabi ng inyong mga preacher. O ngayong pagkakataong ito, limitado ang ating time dahil sa ating oras. Ngunit, medyo masaya ko sapagat alam ko na ang kaligtasang nasa atin ay kaligtasan ng kaluluwa at espiritu at itong ating katawan pagdating ni Kristo sa isang sigaw sa tinig ng Marakanhel sa pakakak ng Diyos ang nangamatay kay Kristo, yung kanilang katawan ay unang mga bubuhay. Purihin ang Panginoon, ligtas din ang ating katawan. Kaya, hindi tayo nahihiya, hindi tayo naduduwag na ipangaral ang mabuting balita sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan ang ating ikagalak, mga kapatid, na tayo ngayon ay ligtas na. Your religion, your faith has received the purpose of the gospel preaching or the preaching of the gospel. Ano ito? Ang kaligtasan ng inyong buong pagkatao. Spirit, soul, and body. Nagbigay ang Diyos ng tahanan para sa atin. At ang ating katawang mauuwi sa alabok, ibabangon ng Panginoon. Hindi ka ibabangon ng Panginoon sa araw ng paghukom. Ibabangon ka ng Panginoon na bukod kaysa mga unbelievers. Purihin ang Panginoon.